Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... So nag-announce na po itong si Vice President Sara Duterte na siya'y tatakbo bilang presidente sa 2028. Ang tanong, sino ang kanyang running mate? Dati ito na pag-uusapan mga kababayan. Sabi ng ibang mga didilis, Duterte, Padilla daw. Sara Duterte, President, Vice President Robin Padilla. Pero ayon mismo kay Robin Padilla mga kababayan, ang kanyang Vice President ay ito, si Amy Marcos. Kung napanood nyo yung interview, ang sabi ni Robin Padilla, ang gusto niya bilang Vice President ni Sara Duterte ay etong si Amy Marcos. So, ito po yung kanilang tandem. Team, itim. Ang pangit, no? Ang pangit, team, itim. Kung gusto nyong masadlak sa kadiliman na itong ating bansa, iboto ninyo, team, itim. Kung gusto nyo nga magkawendang-wendang ang ating bansa, iboto nyo, team, itim. Sino ba yung team, itim? Sara Duterte for President at Amy Marcos for Vice President. Ayan po, team itim. Walang iya. Kung gusto nyo ng kadiliman, iboto nyo team itim. Ito pa lang mga kababayan. Girl power daw, girl power. Sabi ni Robin Padilla, girl power. Talagang may mga powers ito. Kasi si Sara Duterte ay naharap po sa patong-patong na plunder at ang mga graft complaints over confidential funds. At ito namang si Amy Marcos ay maharap din sa graft charges dahil sa tobacco tax. So girl power nga. Ang lalakas. Ang lalakas nyo. Yung isa, plunder and graft complaints. Yung isa naman, maaaring maharap sa graft charges dahil po sa tobacco tax. So yan po yung team itim. Kung gusto nyo po na magkawindang-windang tayo, imbis na liwanag, magliwanag ang ating bansa, ay tuluyan ng masakluban ng kadiliman. Iboto ninyo, team itim. Girl power pala. Walang iya. So ito mga kababayan yung pinag-uusapan. Aga pa, no? Aga pa. 2028 pa yung eleksyon. Anong buwan ngayon? February 2026. February, kailan ba ang eleksyon? May 2028? So 2 years pa, mga kababayan. 2 years pa, pinag-uusapan na, eleksyon. 2 years pa, pinag-uusapan na kung sino ang itatandem kay Sara Duterte. Kasi nga naman, aga nagdeklara ng ating Vice Presidente. Imbis na magtrabaho, meron pa siyang 2 taon para magtrabaho, talagang ngayon pa lang sigurado, mangangampanya na to. Sabi nga ni Claire Castro, noon pa man, nangangampanya na sa ibang bansa, nangangampanya na So, malabo na siguro to. Itong Sara Duterte, Robin Padilla. Baka mangyari, itong team itim, Sara Duterte at Amy Marcos. Ngayon, sino ang makakalaban nila? Merong tanong kay Yuse Claire Castro. May nagtanong Ito, pakinggan ninyo yung tanong. Yan po sa sa press conference. Yan po sa sa Malacanang. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you're wearing pink. Is it nice? That signals na nililigawan. Kasi naka-pink daw si Yuse Claire Castro. Ano naisip na ito? Porke raw naka-pink, Talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito
ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sinumang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayun po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Okay, so dyan sa parte na yan, sabi niya ay walang nangyayaring ligawan. So hindi nililigawan ng administrasyon si Madam Leni Robredo. Kasi si Ma'am Claire nakapink eh. Susunod. Ma'am Claire, susunod itim. Pag itim ang sinuot mo, sigurado sasabihin eh, ano na, kampi ka na sa team itim. So, nililigawan ba talaga ng Marcos administration si Madam Leni Robredo? Kasi mga kababayan, ito, nabalita. Magsasama yung dalawa. Magsasama po. Pero hindi po sa politika. Sinasabi ko eh. Hindi po sa politika. Meron po kasing mangyayaring meron pong inspection ng flood control projects sa Naga City. So magsasama silang dalawa. Kailangan nandun si Madam Leni Robredo sapagkat siya ang kasalukuyang alkalde ng syudad ng Naga o Naga City. So pupunta si Presidente Marcos doon, mag-inspeksyon ng flood control projects doon at magkikita silang dalawa. Si Presidente Bongbong Marcos at Madam Leni Robredo. Ngayon, tinanong si Yuse Claire Castro, meron pa bang ibang pag-uusapan ng dalawa? Medyo ako naintriga dun sa sagot ni Yuse Claire Castro, mga kababayan. Ito, panoorin ninyo. Naintriga ako rito Pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo maigi yung sagot ni Yuse Claire Castro dun sa tanong ng reporter. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, in connection na po doon sa naunang tanong. Tanong ng masa po. Nasindak po ba yung administration dito sa several announcement like BP Sara announcing her decision to run for president in 2038 and yung sinasabi si Senator Robin Padilla supporting VP Sara and Amy Marcos? Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Grabe naman yung reporter, sindak. Ano nakakasindak doon? Noon pa man, di ba? Noon pa man talaga alam naman natin na itong si Sara Duterte gusto na maging presidente. Hindi nga lang nila maagaw-agaw yung trono eh. Talaga expected na yan, alam natin yan, na talagang uhaw. Uhaw sa kapangyarihan. Sabik sa kapangyarihan. Etong si Sara Duterte at gusto na agad maging presidente. Pero hindi nila nakukuha eh. Sari-sari na nga yung pinagagawa nilang paraan para makuha itong presidency. Kasi hindi talaga nila makuha. Rally dito, rally doon, pati iglesia, pati kung ano-ano lang mga reliyon ang sumama para sa rally na patalsikin si Presidente Bongbong Marcos pero hindi po nagtagumpay. Tapos, masisindak. Bakit? Sabi ni Yuse Claire Castro, kasindak-sindak ba? Hindi po kasindak-sindak. Kasi kahit noon pa naman talaga, ay talagang nangangampanya na itong si Sara Duterte. Hindi na nagtatrabaho, nangangampanya na. Sobra-sobra na nga. Kumbaga sa boxing, alam niyo mga kababayan, ganito lang yan eh. Parang i-compare natin sa boxing. O yan mga kababayan. Sa boxing, kapag na-overtrain ka, talo ka. Kailangan sakto lang yung training mo. Halimbawa, may laban ka. Kaya rin, ang laban mo December. Kailangan ang training mo siguro pa lang December, October, November, December, mga ganun. Dapat mga late September magsimula ka na. October, November para paglaban mo ng December, ka na, kondisyones ka na. Diba, nasa kondisyon ka. Pero kapag ang laban mo December, tapos this January pa lang nag-training ka na, manghihina ka. Overtrain ka,
Pagdating mo dun sa laban, olats ka. Hinang-hina ka na. Dahil sobra-sobra yung training mo eh. Ganon din yun, mga kababayan. Ganon din yun. Kapag ang aga mong mag-announce na ikaw ay tatakbo bilang presidente, sa tingin ko, hindi to makakatulong kay Sara Duterte. Sa tingin ko parang yun nga parang nasobrahan naman ata ng aga. Kasi pagdating sa dulo, sa 2028, yung excitement ng mga tao, mawawala na yan eh. Mawawala na yan, lalong-lalo na pag nagkaroon ng impeachment. Mawawala na. Kasi magkakabukuhan na. Mabubulat-lat na yung mga pinagagawa ni Sara Duterte. Malalaman na ng publiko. Marami na pong magdadalawang isip. Pero mo, laban mo December, January, nag-training ka na. So, ganun din, ang tagal-tagal pa, 2 taon pa bago mag-eleksyon, nag-announce ka na. So, para sa akin, negatibo ang epekto nun. Para sa akin ewan ko lang sa iba, pero para sa akin, negatibo. Kasi pagdating ng 2028, wala na yung excitement, wala na yung init ng tao, wala na kasi alam na agad nila eh. Kaya hindi nakakasindak. Hindi nakakasindak. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos. Can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news, yung Oplan kontra Baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Okay. So yun yung magandang tanong. Aside dun sa sa proyektong pag-uusapan ni ikutin, inspeksyonin, meron pa ba silang ibang pag-uusapan? Ayun yung tanong ha. Pakinggan ninyo yung sagot ni Yusek Claire. Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na impormasyon. Okay. Ano sabi ni Yusek Claire? Yan ang abangan nyo. Ako nagtataka lang, bakit pwede naman si Secretary Vince Dizon na pumunta sa Naga? Alam ko, nung nakaraan, nagpunta na sila. Bakit si Presidente pa? Meron bang mekos? Kasi nagdeklara na si Sara eh. So, sino ang pinakamatinding pwedeng makatapat ni Sara Duterte bilang presidente? Tanongin nyo si Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, dapat tumakbo sa mas mataas na posisyon etong si Leni Robredo. Kasi kung boxing to, Leni Robredo, Sara Duterte, yung tawag doon? Ano bang tawag doon? Yung tail of the tape. Yan, tail of the tape. Walang-wala po. Walang binatbat. Pagdating sa mga categories ng paglilingkod, walang sinabi si Sara Duterte. Diba? Kung ikukumpara yung dalawang vice presidents, walang sinabi si talagang liyamadong-liyamado, itong si Leni Robredo. So, marami nagsasabi, ang pinaka talagang pwedeng itapat kay Sara Duterte, total na, pag-usapan na eh. Sige, pag-usapan na natin eleksyon kahit matagal pa. Leni Robredo ang pwedeng makatapat at talagang may tawag dito, kikigan. Kumbaga sa sabong, talagang salpukan. Sa ngayon, ang nakikita ay si Leni Robredo. Sa tingin ko rin, mga kababayan, Leni Robredo. Wala pa kasing iba wala pang iba pero marami pong gusto si Leni Robredo. Ngayon,
Sino ang Vice President ni Leni Robredo? Pwedeng girl power. Oh. Kung team itim, Sara Amy, pwede ring dalawang girl power. Oh, Leni Robredo, Risa Hontiveros. President, Vice President. Pwedeng ganon. O, pwede naman. O, team itim, Sara Marcos. O, Duterte Marcos. Pwede naman mga kababayan, pagdating sa 2028 sa administrasyon, Robredo Marcos. Aba, pwede. Di ba? Sa 2028, maganda nga makita natin Vice President, ang maglalaban sa Vice President parehas Marcos. Oh, di ba? Para magkaalaman na kung sino talaga ang gusto ng taong bayan, si Amy ba o si Presidente Bongbong Marcos? Tapos sa pagka-presidente, Sara Duterte versus Leni Robredo. O, para magkaalaman na. Kasi sabi ni Claire Castro, kung meron bang ibang pag-uusapan pa maliban doon sa proyekto, sabi niya, yan ang aabangan natin. O yan ang aabangan ninyo. Sundan nyo sa Naga si Presidente Bongbong Marcos. Pag-uusap sila ni Madam Leni Robredo. O February, sa Sabado raw. Anong araw yon? February 21. Sundan nyo sa Naga para makita ninyo kung meron ba silang closed door meeting. Naku, excited na ako. Excited na ako dito mga kababayan. For President, Leni Robredo versus Sara Duterte. For Vice President, PBBM, President Bongbong Marcos versus Amy Marcos. Paktay na. Team itim versus ano bang kulay nila? Uniteam, panibagong Uniteam. Uniteam 2.0. Kaya wag na natin gamitin yung Uniteam. Malas yun May sumpa ata yun pag ginamit mo yung Uniteam Wag na natin gamitin yung Uniteam. Mag-isip kayo ng pangalan ng team ng pink at red, di ba? Red si Pangulong Marcos. Oh, pula at pink. Pula, pink. Ang pangit. Pink, pula. Oh. Bahala na. Basta mag-isip kayo kung basta wag unity, malas yun. Kasi yung vice president mo, kapag unity, nagiging demonyo. Gustong agawin yung pwesto mo Kaya wag unity. So, anong pangalan ang magiging kalaban ng Team Itim sa darating na 2028 elections? So, nako, exciting ito mga kababayan. Sino kaya ang mga maglalaban sa 2028? Basta yun lang nakikita ko mga kababayan. Pwedeng Leni Bongbong. Parang iba yung dating. Leni Bongbong. Alembong. Wag naman ganon. Tapos, Team Itim, Sara Duterte at Ivy Marcos. So maganda, sa Vice President, dalawang Marcos sa maglalaban. Tingnan natin kung sino ang mas gusto ng taong bayan. Kasi maingay ito si Amy. Pero mo, kapatid mo, kinalikuran mo, mas kumampi ka pa doon sa sumisira sa kapatid mo. Di tingnan natin kung sino susuportahan ng loyalista. Kung sino ang mas mahal ng mga loyalista at sino ang mas mahal ng taong bayan. At doon sa kay Sara Duterte at Leni Robredo, tingnan din natin kung sino ang mas mahal ng taong bayan. So yan, excited na ako. Mga magandang aabangan natin. So yun lang po muna mga kababayan Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.